nakulong yung tatay ko. Tapos, dinadalaw namin yung mama ko sa kulungan. Tapos, nung tumagal na hindi namin nadalaw, may babae sa kulungan. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ayan na may itinuro sa atin. At ang kwento ay aalamin pa natin, no? Kasi ito ay nadaanan lang natin. Kiusap sila na kung pwede daw ay alamin din natin ang kwento ng isang dalagitang ito. At ito nga, aalamin natin mga kalingap, mga kababayan. Tara, samahan nyo ko sa pakikipagkwentuhan natin sa kanila. Let's go. Anong pangalan ni ate? Elizabeth po. Elizabeth? Umpo. Ilan taong ka na? 15. 15 years old. Nag-aaral? Umpo. Anong grade? Grade 8 po. Grade 8. Saan ka nag-aaral? Imagaan po. Imagaan. Ilang barangay yung dinadaanan ninyo bago kayo makarating ng school? 3. 3 barangay. Ano ninyo? Naglalakad kayo or sumasakay? Naglalakad po. Ilang minutes ang nilalakad ninyo mula dito hanggang sa school ninyo? Mga kalahating oras po. Mga 30 minutes. Ano yun? Pag pumapasok kayo, may mga baon na? Meron po. Hindi na kayo umuwi ng tanghalian? Ngayon po half day. Tapos umuwi kami ng tanghali. Okay, so... Nung una po, whole day kami, nagbabaon na lang kami. Okay. Hapon kami naglalakad. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. 3. Sino ang panganay? Ako po. Ikaw. Saan ang nanay at tatay mo? Nanay ko po sa Legazpi. Nagtatrabaho yung tatay ko. Diyan lang sa Binisitan, may asawa na. May asawa na? Pwede bang malaman ang kwento nila? Ano po kasi, nakulong yung tatay ko. Tapos, dinadalaw namin yung mama ko sa kulungan. Tapos, nung tumagal na hindi namin nadalaw, may babae sa kulungan. Kaya iniwalayan ni mama. Tapos, pag uwi po ng papa ko dyan, gusto makipagbalikan sa mama ko. Ayaw naman ni mama. Bakit ayaw na ng mama mo makipagbalikan sa papa mo? May babae na po kasi. So sa ngayon, saan ka nakatira? Sa po ng lulo ko, sa bahay po ng lulo ko. Ilan taon na ba yung lolo mo? Po, siguro, nasa 70 plus lang. 70 plus. Nakakapagtrabaho pa? Minsan nagbubuhat ng balde. Anong laman ng balde? Tubig po. Kumbaga nag-iigib lang siya. Po, minsan sumasakit yung dibdib niya. Mabubuhat ng mabigat. So anong kinabubuhay ninyo? Sa lang po, paglaot. Sino naman ang naglalaot? Nung una po, yung tito ko. Tapos minsan, yung stepfather ko, nagtatrabaho sa nagpagawa ng bahay. Minsan po, lang yan sa nagli-deliver lang ng isda. Nagdi-deliver ng isda. So ang nagsusuporta sa inyo sa ngayon sino? Yung ko po, mama ko po. Mama mo. Anong trabaho ng mama mo? Lang po, nagtitinda lang po ng isda sa Legazpi. Wala dito. Buti umuwi naman dito. Po, kanina po umuwi.
Ay, nung, nung Biyernes umuwi, kaganina bumalik na sa Legazpi. So anong nararamdaman mo na ganun yung sitwasyon ng nanay at tatay mo? Malungkot po. Bakit nasasabi mong malungkot? Wala po kasi, hindi po kasi yung pamilya ko. Hindi nagiging maayos. Po. So ngayon itong lolo ninyo, kasi may edad na siya, hindi na siya nakakapagtrabaho. Hindi na po. So ano na lang ang ginagawa ng lolo mo? Maliban dun sa pag-igib-igib niya. At sabi mo nga, sumasakit yung dibdib niya pag Minsan, nagbubuhat ng mabigat. minsan po, na lang dyan sa bahay, nagsasaing minsan, pag wala siyang ginagawa. Ilan kayo magkakasama dyan sa bahay ninyo? Ano po? 7? 7. Kaano-ano niyo yung mga kasama niyo doon dyan sa bahay ninyo? Ano ko po, pamilya ko po, si tito ko, tapos yung lolo ko, stepfather ko, tsaka yung mama ko, yung dalawang kapatid. Ay, yung stepfather ninyo, dito rin tumitira, nakatira? Ah, okay. Nagbibigay ba sa inyo ang stepfather niyo? Po, minsan bumibili din siya ng bigas. Minsan bumibili ng bigas. So ang mama mo kamo ay nagtatrabaho sa Legazpi. Yun ay isang tindira or ano ba? Ano ba ang pinaka-eksaktong tema? Nagtitindira ng mga isda. Tindira ng isda doon. So may amo siya doon. Magkano naman, alam mo ba kung magkano naman ang sinasahod ng mama? Hindi po. Okay. So malayo ba dito yung bahay ninyo? Diyan lang, malapit lang po. Pwede ba natin puntahan ang lolo mo? At makausap ko rin? Yan mga kalingap na ano natin tong batang ito, no? May naglapit kasi sa atin na alamin ang kwento dito. Hello po, tay! Kumusta po? Ay, Anong pangalan ni tatay? Romulo. Romulo. Anong ginagawa mo, tatay? Pintura ko kami. Natin at mabugo. Pintura ng katig ng ano ba yung bangka? Oo. Yan. Ilan taon na po si tatay? 68. 68. So malapit na mag 70. So ito yung bahay nyo, ano? Ano ba pangalan mo uli? Elizabeth po. Elizabeth. Ito yung bahay ninyo. Ito, ano mo siya? Kapatid po. Kapatid. Anong pangalan mo, Totoy? Nathaniel. 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 Yan mga kalingap, mga kababayan ng ano nila. Nasa gilid ng dagat. Ayan. High tide. Ayan. Grabe ang ano, sitwasyon ng bahay nila. Asan ang lola mo? Ano na po, wala na. Patay na. Okay. Ilang magkakapatid ang ano ba ang anak ng lolo mo, yung mama mo? 3 po sila. 3 silang magkakapatid. Puro na may asawa. Ay, wala pa yung yung isa. Bakit? Ilang taon pa lang? Tito ko yung isa. Bakit hindi siya nag-asawa? Bata pa? Hindi man.
Bakla po. Ah, okay. So, matanong ko lang, Elizabeth, ano? Bakit hindi na kayang magtrabaho ni lolo mo? Meron ba siyang dinadalang karamdaman? Opo. Ano yung karamdaman niya? Ano sa baga? Sa baga. Maliban doon sa baga, ano pa? Hindi ko po ano. Kasi may nakapagsabi sa akin na di doon siya nakakita. Ano, malabo ng mata. Malabo ang mata. Pero nakakita pa naman. As in malabo lang. Opo. Ah, okay. So, kailan pa kayong tumira dito sa lolo ninyo? Matagal na. Sa palagay mo, mga ilang taong ka pa lang nung tumira kayo dito? Ano, mga 7 siguro. 7 years old. Kasi naikwento mo, di ba, nakulong yung papa mo? Ilang taon siyang nakulong? Nakalimutan ko na po. Hindi mo alam kung anong sanay ng pagkakulong. Ah, okay. Ilan nga kayo magkakapatid? 3. 3. Ikaw yung panganay. Opo. Sa sitwasyon nyo dito, lalo-lalo na sa pamumuhay mo, ano yung masasabi mo? Pwede mo sabihin kung ano, nahihirapan kayo or ano. Nahirap ako Okay ba yung pamumuhay nyo dito? Di ba kayo nahihirapan? Minsan po nahihirapan. Anong klaseng nahihirapan? Minsan, ano, hindi nakakaano ng pangbili ng bigas. Minsan din, nakakabili rin minsan ng bigas kahit na ano. So, doon sa umpisa natin pagkukwentuhan, ano yung nagiging sanhi? Bakit tumulo yung iyong mga luha? Sakit po kasi sa loob ko. So, nagiging masama ang loob mo, masakit sa kalooban mo yung nangyari sa mama at papa mo. So, hindi naman sila nag-aaway. Minsan po nag-aaway sila. Pero hindi naman po nagtatagal, nagbabati din. Pero yung ano nila na, siyempre, di ba sabi mo may kanya-kanya na silang kinakasama. Kaya pag nakikita sila, okay lang sa kanila. Okay lang po. Ang papa ninyo nagsusuporta sa inyo? Hindi naman po. Tatay Romulo, kumusta po ang buhay dito sa inyo? Kabuhay lang sa amin. Pag minsan katamtama lang, pag minsan naghihirap, pag minsan mayroon. Umaasa lang kami sa dagat pag minsan namiminwis. Wala kaming purpose, walang iPad, wala din kahit anong nakukumpra sa gobyerno. Sinasarili namin lahat na kayo, nagpaparal kami, lahat sa amin. So ano yung pinagkakakitaan mo, Tatay Romulo, sa ngayon? Pag minsan nagbuburubinwit ang sinasagwanan ko. Dito. Oo. Pag minsan nakakaulit, pag minsan wala rin. So sa mga anak mo, Tatay, sino yung may potential or may kapasidad na tumulong sa inyo? Yung ina nila nagtatrabaho man, kaya lang ang trabaho niya paminsan-minsan lang, pa-extra lang. Pag minsan nakakatulong, binibigyan din kami. Ang mata nyo, Tatay, kasi balita ako, pwede nyo bang maikwento yung about sa inyong mata? Ay ang mata ko sa pag medyo mahina na.
Mahina na. Nakakakilalang tao. Kailan pa po yan tayo nangyari? Siguro walong taon na. 8 years ng ganyan. Pero, nakakaanin na kayo ng tao? Hindi lang makilala. Hindi nyo makilala. Mm. Katulad kasi noon, mayroon kayong, ano ba yun, yung pinipinturahan na, yung ano ng katig ng bangka. Buti nakikita nyo yung tatay. Nakikita pa ba yung walang pintura? So, paano nyo napipinturahan siya? Nakikita yung walang pintura, tapos yung may pintura. Okay. So, ang ano nyo dito, yung tao, hindi nyo nakikilala. Hindi. Sa boses, nakikilala. Sa boses lang. Tapos pag malapit, nakikilala pa man. Pag malayo, mga siguro 10 metro, hindi ko na makilala. Okay. So, sino-sino yung kasama ninyo dito, tatay, sa bahay ninyo na to? Tatlo itong magkakapatid, tapos yung anak kong bakla. May anak kayong bakla. Ilan taon na po siya? 25 na. Ano pong trabaho niya, tatay? Wala rin. Wala rin trabaho. Pag minsan sa laot din. Naglalaot din siya? Kasi yun nga, natagpuan ko yung inyong apo na to na si Elizabeth. At may naikwento na about doon sa kanyang mga magulang. At hindi nga inasahan, medyo naluha itong bata. Ilan taon po itong inyong apo na si Elizabeth or silang mga apo ninyo na napunta sa inyo? Siguro 2013 pa. 2013. Paano naman, ano naman po ang nangyari at iniwan sa inyo nung mama nila? Nakulong si ama nila. yung tatay nila nakulong. So magmula nung nakulong ay iniwan na sa inyo itong mga apo ninyo. So ibig sabihin, Tatay Romulo ay sa inyo na lumaki itong mga bata. Dito na sa akin. Ayan, iniwanan niya ng inakuan niyan. 3 buwan. Itong lalaki. Oo. Ito si Elizabeth, mga ilang taon naman po? Kinder yan. Kinder. Iyon siya, yung itong isa. Hindi pa yan nag-aaral na iniwanan niyan dito. Kapatid din yun ni Elizabeth. O yung pumasok, nakita niyo yung pumasok, kapatid din yun ni Elizabeth. Nagsunod yan sa kanya. Sumunod sa kanya. Okay. Kasi ito nga si Elizabeth, tatay, ay napapatulo ang luha abang nagkukwento about dun sa kanilang magulang, no? Buhay yung ama niya. Buhay. Kaya nandiyan, di man malayo. Kaya lang, lumabas sa kulungan, may asawa na. Ganon. Ibig sabihin, tama yung kwento nito ni Elizabeth na yung tatay niya ay may nakilalang babae dun sa kulungan. Ay, grabe, no? So, ilang taon na kulong yung tatay? Magpa-3 taon siguro. Tapos yung nanay nila sa Manila, naghanap ng trabaho. Yun. Nakahanap din. Nakahanap din. So ngayon, itong tatlo mong apo, ikaw na ngayon na nagsasakripisyo. So nung iniwan sa inyo, tatay, itong mga apo mo na to ay medyo okay pa, malakas ka pa, nakapagtrabaho ka pa? Medyo malakas pa ako, nakapagtrabaho pa. Ito si Elizabeth, walang hindi inaano yung kanyang kalungkutan, ano? Nakapag-aral ba sila ngayon kahit naghihirap? Nakapag-aral ba? Naka-grade 8 na nga yan. Pero hindi naman siya na-late ng pag-aaral. Hindi man.
Nagtuloy-tuloy ka naman sa pag-aaral mo, Elizabeth. So saan ka kumukuha ng ano, yung bang lakas ng loob para ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo? Sa pamilya ko po. Sa pamilya mo. Kasi yung ganong sitwasyon, kung sa iba-iba lang yan mag-iisip na ng hindi maganda, tatay, di ba? Ay, hindi man pwede yan sa kanila. Kahit hindi sila malagaan ng tunay nila, may aalaga pa rin sa kanila. Nandito ang isang kagaya ni lolo nila, no? Grabe, no? So itong bunso ninyo, Elizabeth, nag-aaral naman siya. Ano po? Anong grade na siya? Grade 3. Mag-grade 3 ngayong taon. Ngayong pasukan ay magi-grade 3 na. So yung pang araw-araw ninyo, tatay, na ano, buti na iraraos naman. Kakaraos na lang sa kahit paano. Hindi naman kayo nagkukulang sa pagsaing, ganon. Ako kung sa pagsayang pagbinsan, kinukulang. Nag-uutang ako dyan sa mga sarili kong tao. Buti may nauutangan naman kayo, tatay. Sariling tao na, mangungutang pa rin, kailangan pa rin ng bayad. Buti nakakadiskarte naman kayo ng pambayad. Nakakakuha ang pagbinsan. Inaantay man nila kahit matatlong buwan. So, gano'n na, Elizabeth, ano lang, tuloy-tuloy mo lang yung nasimulan mo, no? At wag na wag kang susuko, lalong-lalo na yung naikwento mo na humuhugot ka ng lakas sa iyong pamilya. At yung nangyari sa mama at papa mo, huwag mong gaanong isipin, ha? Ang importante, nandito yung mga kapatid mo. Anong pangalan ni ate? Elisa May. Elisa May. Ayun. Ilang taon na si ate? 12. 12 years old, nag-aaral? Anong grade ka na? Grade Grade 5. Yan. Magkapatid kayo ni Elizabeth? 5. Okay. So yun pala yung mga kapatid niya, no? Yan. So ganun lang, Elizabeth, tuloy-tuloy lang, no? At meron akong konting regalo sa iyo, no? Lalong-lalo na kay Tatay Romulo. Bago pala tayo magtapos, Elizabeth, pwede ba kitang matanong uli? Okay lang ba? Sa ngayon, ano ba yung pwede mong panawagan sa papa mo? Unang-una. Magbigay sa amin ng suporta. Yun lang. Magbigay ng suporta. Sa mama mo naman, wala naman kasi okay naman, nagsusuporta naman kahit papaano. Ayan, may ano tayo dito, ibang pangalan, Elizabeth. May kunting bigas tayo dito, no? At Tatay Romulo, may bigas po tayo dito, no? Yan. Yan po ay galing yan kay Ate Lorraine Moto. Yan po ay nung nakaraan pa po nagpadala sa atin dahil sa tayo ay busy. Kaya hindi po natin na-distribute, no? Yan po ay dun sa pinaghati-hati natin na galing kay Ate Lorraine Moto. Yan. So ganun lang, Elizabeth. Basta huwag natin kakalimutan laging magdasal, no? At yun nga, ulitin ko, tuloy-tuloy lang sa nasimulan. Maging mabait, masunurin, lalong-lalo na si lolo ninyo ay ilang taon na uli, tatay? 68. 68 years old. At may nararamdaman na, malabo na ang paningin. At yun nga, yung kwento ni Elizabeth ay nananakit ang iyong dibdib pag nagbubuhat ng mabigat.
So ganun lang Tatay Romulo at Elizabeth, maraming salamat at ingat kayo palagi dito. Ayan, medyo mausok lang. Diba? Oy. Yan, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalinga Prab. At shout out sa lahat ng ambassador, Ambassador Kalinga Puse, Ambassador J. Morillo Vlog sa kanyang deputy, Kalinga Lydia. At shout out Ambassador Mikta sa kanyang deputy, Agnes. Shout out Ambassador Joey Dagrit at sa iyong deputy. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa ating YouTube channel at lalong-lalo na sa mga nag-sponsor sa atin. Unang-una, Ate Lorin Nimoto, Ate Irene DB. Maraming salamat din po sa iyong tulong. Maraming salamat din Miss Yay sa iyong tulong, Miss Bais Joy. Maraming salamat po. Maraming salamat din po Ate Matit Gabarda sa pag-share ng blessing. At Ma'am Ana Kuruda. Maraming salamat po sa iyong tulong sa Team Kuruda at sa iyong anak na si Daday Mix TV. Ayan, at shoutout din sa iyo Master Worm. Ayan, salamat po. At shoutout din Starax. Ayan, salamat po sa iyo. At sa mga nagsishare ng blessing sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Ate Lorin Nimuto, Ate Saliler, Ma'am Lesit Liblang, Sweet Charm, Ma'am Janet Sexy Galban Salazar. Shout out sa iyong team Tigangers. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. At shout out sa lahat ng KTB Angels, KTB Angels 100. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga upload videos. At shout out Kindred TV, shout out Maria Cusinira. At maraming salamat din sa Kalahi Community. Shout out Maestro 21 TV. And thank you and shout out Sir Alpha Jenkins and your all members, your team Salot Proud. Thank you for supporting my channel. At sa lahat ng mga dating nag-sponsor po sa atin, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Hindi ko na po kayo maisa-isa sa mga nanonood at talagang active sa aking mga upload videos. Ate Doldo Mondon, Ate Susan Arthur, Ate Lily Hobilla, Ate Angelita Akaw, Mamsi Channel, Ate Inday PB, Ate Inday Siba, Daddy Aris, Ate Malong Queen. Yan, maraming salamat po. Maraming salamat din po Ma'am Jean Stordiban. Salamat po sa inyong panunood. At ayan, maraming salamat din sa lahat ng mga dating subscribers natin, mga bagong subscribers natin, mga bagong kaibigan natin, mga dating kaibigan natin na talagang nandoon sa ating mga upload videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga OFW natin mga kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroroong mga bansa Maraming salamat sa lahat, sa mga dumadaan sa aking premiere, sa mga nag-stay sa aking premiere. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi and God bless po sa atin lahat. Bye-bye. Ingat po tayo palagi.